Collin Sexton at Walker Kessler sa Lakers sobrang lakas na ng kanilang kupunan nito. Pero bago yan Anthony Davis ibinunyag naman ang sekreto ng tagumpay ng kamakailan na success ng kanilang kupunan. Sinabi nga ni Anthony Davis sa naging interview niya kay Dave McMenamin, na wala naman daw silang naging plano. Ang ginawa daw nila ay tinakpan nila ang isa't isa at mas nag-uusap na nga daw sila madala sa loob ng court. Lalo at naglalaro nga daw sila ng mas desperado sa ngayon, especially na daw sa kanilang depensa. Nagkaroon nga daw sila ng ilang araw ng pagsasanay upang pag-usapan ang ilang mga bagay na nakakasakit sa kanilang defensive end. Kaya nagkaroon nga daw sila ng oras para linisin ito. At ngayon nga daw ay isinasali na lang nila ito sa court para sa isang totoong laro. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis kung bakit maganda ang ipinapakitang performance ng kanilang kupunan sa ngayon. Dati kasi ay nag-struggle talaga ang Lakers, especially na sa defensive end, na ngayon ay nasa rank 20 na sila sa ngayon pagdating sa defensive end na may rating na 115. Lalo at kahapon ay nagawa nilang malimitahan ang Sacramento Kings sa 100 points. Habang si Domantas Sabonis ay nagkaroon lang ng 18 points na merong 8 out of 13 shooting. Tinalo din nila ang Memphis Grizzlies at nilimitahan din nila ang mga ito sa 32% shooting beyond the arc. Nakatulong talaga sa Lakers ang kanilang communication pagdating sa depensa sa loob ng court. Lalo na sa kanilang mga hustle plays at sa pag-cover sa isa't isa para sa kanilang mga pagkakamali. Isa na nga sa nagpalakas sa depensa ng Los Angeles Lakers ay itong si Anthony Davis, ang kanilang all-star big man. Lalo at kahapon ay nagkaroon ito ng 6 blocks na may kasama pang 3 steals. Na ngayong season nga ay pang MVP ang kanyang performance. Lalo at nag-a-average ito ng 27 points, 11 rebounds at 3 assists per game. Na meron namang 52% shooting sa field. Kaya ang depensa ni Davis sa paint ang pinakasandata ng Lakers sa kanilang mga kalaban. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa recent success ng Lakers? Samantalang maaari naman na makuha ng Los Angeles Lakers ang dalawang players mula sa Utah Jazz gamit ang trade package na nakasentro kay D'Angelo Russell. Ayon kasi sa report ni Jake Wenbach na isang insider, ay maaari daw kasi targetin ng Lakers sila Walker Kessler at Collin Sexton. Na para nga daw makuha ito ng Los Angeles Lakers ay kinakailangan nilang ibigay sila D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, isang 2026 first round pick. At may kasama pang 2 second round pick sa 2025. Sa trade nga daw na ito ay malaki ang possibility na mangyari ang deal na ito, lalo at naghahanap ang Utah Jazz ng isang first round pick. Sa ngayon kasi ay nasa rebuilding team na ang Utah Jazz. Kaya kailangan nila ng mga draft picks na magagamit nila sa ginagawa nilang pagre-rebuild. O di naman kaya ay gamitin ng Utah Jazz ang draft picks na makukuha nila para sa isang trade para makakuha ng isang star player. Isa pa ay nasa expiring contract na si D'Lo, kaya malaki ang mababawa sa kanilang salary cap next season. Nasa kanila na nga lang kung balak ba nila itong i-resign sa free agency. Habang si Jalen Hood-Schifino, bagamat hindi ito masyado nagagamit sa Los Angeles Lakers, ay maaari naman na ma-develop ang kanyang skills dito sa Utah Jazz. Na possible pa itong maging isang mahusay na role player ng kanilang kupunan bilang point guard. Para naman sa Lakers ay panigurado na lalakas ang kanilang kupunan sa trade na ito. Alam naman natin na itong si Collin Sexton ang upgrade ni D'Angelo Russell. Bukod kasi sa scoring ability nito ay malakas pa si Collin Sexton sa depensa. Na isa nga kasi itong energy guy at napaka-hustle maglaro na player. Ngayong season nga ay nag-average ito ng 16 points, 2 rebounds at 3 assists per game. Kaya solid itong katandem ni Austin Reeves para sa kanilang backcourt. Habang makukuha nga rin ng Los Angeles Lakers ang big man na si Walker Kessler. Ito nga ang kinakailangan ng Lakers, isang rim protector na makakasama ni Davis sa loob ng court. At dahil dito ay magagawa na ni Davis na bumalik sa pagiging power forward position. Maaari na nga itong makapag-focus sa kanyang opensa at bawasan na ang trabaho niya sa kanilang defensive end. Lalo at itong si Walker Kessler ang isa sa mga mahuhusay na shot blocker at rebounder na big man sa ngayon sa NBA. Na kung saan ay nag-a-average ito ngayong season ng 11 points, 10 rebounds, 1 assist at almost 3 blocks per game. Kaya isipin nyo na lang mga idol kung gaano kalakas ang frontcourt ng Lakers kasama si Walker Kessler, nila LeBron James at Anthony Davis. Habang sa kanila namang backcourt ay ang tandem naman nila Austin Reeves at Collin Sexton. Ay panigurado na isa ang Los Angeles Lakers sa mga paborito na manalo ng NBA title. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa trade na ito?